Hallelujah. I just want to share the Word of God for you ngayong gabing ito para nang sa gayon ay lalong tumatag ang ating pananampalataya, because faith comes by hearing and hearing the Word of God. And we thank the Lord because He has given us the chance na magkaroon ng pagkakataon na maibahagi ang Kanyang salita. Kaya manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po, O God, sa iyong banal na presensya, sa iyong salita, Panginoon, na nais mong ibahagi, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, para ito po, Panginoon, ang maging buhay, Panginoon namin, O God, so that, Lord, whatever comes in our lives, Lord, we know that your word is our final authority. So we thank you for giving us, Panginoon, your word this tonight. And I pray, Panginoon, for spiritual understanding, that whatever situations, O God, your beloved is going through, O God, you will prove, O God, that you are the God who is able to do. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So, nice kong ibahagi ang salita ng Panginoon dahil maraming mga pagkakataon, lalong-lalo na sa kapanahonang ito, na nililimitahan natin ang Diyos. Even yung ating pananalangin, yung paghingi sa Kanya ng Kanyang tulong, ng Kanyang gabay, ay nakakalimutan minsan natin na tatawagin lamang natin Siya. Dahil maraming pagkakataon that we resort in our own, yung kalooban na lang natin yung ginagawa natin, yung sarili nating kaparaanan, and at times we forgot that we have a God who is able to do. So, itong salita po ng Panginoon na ito ay matatagpuan po sa Ephesians chapter 3 verse 20, at pinabagkatan ko po itong God is able to do. At lagi po natin itong naririnig, at gusto muli ng Panginoon na ibahagi sa iyo ang Kanyang salita ngayong gabing ito para magpatuloy ka na ang manampalataya at tumatag at lumago ang iyong pananampalataya, at lagi kang magkaroon ng joy habang naririnig mo ang salita ng Panginoon, so that you can continue to believe and believe for the great things that He have prepared. So sinabi po niya dito sa Ephesians chapter 3 verse 20, and I believe na i-memorize mo na ito because through the years you have been hearing this. Sinabi po niya dito, "Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us." So ulitin ko po, Ephesians chapter 3 verse 20, "Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to His power that is working in us." So meron pong mga salita dito na kinakailangan na mabigyan ng emphasis para maitanim po sa ating mga puso. And by the way, the Holy Spirit is speaking to you tonight, dahil sinabi niya dito na ang ating Diyos is able. He's able to do. Ano man yung hilingin mo sa Panginoon, kayang-kayang gawin ng Panginoon. And kaya nga, huwag kang malulungkot o magugulumihanan. Huwag mo ring lilimitahan ng Panginoon, o kaya magre-resort ka na lang sa sarili mong kagustuhan. He is telling us tonight that He is able to do. At eto pa, exceedingly, abundantly, above all, napakagandang mga pangako ng Panginoon that He is able to do exceedingly. Ano bang ibig sabihin ng exceedingly? Mas nakakahigit pa kaysa sa ating mga inaakala, overflowing, more than enough, abundantly, ayan, and more than you could ever ask or think. Kaya pag nanalangin pala tayo sa ating Panginoon, ang ating Panginoon nais din niyang ipakita ang Kanyang kaparaanan para sa atin. Dahil kumikilos siya sa buhay natin. His power is working through us. When you receive Jesus as your personal Lord and Savior, hindi ka na po nag-iisa. Nananahan na po ang Panginoon sa buhay mo, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga meron ng mga guidance na ibinibigay sa iyo, meron ng mga pagtutuwid, may mga gusto kang mga bagay na gawin, subalit merong nagsasabi sa iyo na kung ito ay hindi nararapat, ay tinuturuan ka niya na huwag itong gawin. Kaya nga, napakaganda ang buhay ng Kristiyano. Laging ang sinasabi, ang buhay ng isang Kristiyano ay masayang tunay. Hindi lang masayang tunay, kundi pinagpapala pa. Hindi lang pinagpapala, kundi pinagpapalang lubusan. Dahil itong pangako ng ating Panginoon na siyang ginagawa niya sa buhay natin. Many times, hindi natin napapansin na ginagawa ito ng Panginoon sa atin dahil natatabunan ng
ng maraming mga problema, mga kung ano-anong mga iniisip na nakakapagpa-stress, kaya tuloy hindi napapansin na kumikilos ang Panginoon ng higit pa sa iyong kaparaanan, higit pa sa iyong inaakala. Kaya dapat po mag-focus po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Mag-focus tayo sa kadakilaan ng ating Panginoon na lalong-lalo na yung pangako ng Panginoon sa atin ngayong year na ito, the vision that God has given to JLY Hong Kong, and that is the year of prominence. Napakaganda pagbabasahin mo yung salita ng Panginoon in Isaiah chapter 60, because as you keep reading and reading every word from the Word of God, every detail, lahat ng salita ng Panginoon, even ngayong magpupos ka, magpupos ibig sabihin yung pagbubuloy-bulayan mo yung salita ng Panginoon at sasabihin mo, Lord, anong ibig sabihin nito? Talagang ang Panginoon, ipapaalam niya ang kanyang salita sa iyo. Kaya napakagandang magbasa ng salita ng Panginoon. So, ang ganda ng sinabi ng Panginoon sa atin na Isaiah chapter 60, talaga naman na every word from Isaiah chapter 60, binabasa ko po siya. At sabi ko habang binabasa ko, yes Lord, let this happen. Because it is the promise of God ay talagang ginagawa niya. Pag nangako ang Panginoon, talagang ginagawa niya ang kanyang mga pangako. Kaya ito po yung magkaroon po tayo ng joy dahil ang Panginoon talagang pag nangako siya, ginagawa po niya. So let's go back. Sinabi po niya dito, exceedingly, abundantly, more than you could ever ask or think. So what are you asking from the Lord? Ano yung hinihiling mo? Ano yung iniisip mo? Kasi sinabi niya dito, more than you could ever ask or think. Kayang-kaya ng Panginoon na gumawa para sa iyo beyond your expectation. He surpassed even our prayers, our expectations, even yung mga iniisip natin, more than you can ever think, according to His power that is working in us. Kaya nga, yung mga pangako ng Panginoon para sa atin ay kailangan na itanim natin sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan, para pag dumaan tayo sa mga problema, ang salita pa rin ng Panginoon ang siyang naghahari sa ating mga buhay, sa ating puso at isipan. At yun lagi yung binibigkas natin, sinasapamuhay natin. And when we declare, we can declare it by faith dahil talagang sinabi ng banal na Espiritu sa atin, inireveal sa atin ang kanyang salita. Kaya sinabi din sa Luke chapter 1 verse 37, for with God nothing will be impossible. Our God is an awesome God. He is the all-powerful, all-knowing God. At minsan nga, hindi mo alam yung hihilingin mo, pero ang Panginoon, nakikita niyang kailangan mo bilang kanyang anak. Kaya nga, ibinibigay niya sa'yo. And many times you forget to thank God. Dahil, wow, na-overwhelm pa rin sa stress, na-overwhelm pa rin sa emotion. Dapat po, matuto rin tayong magpasalamat sa ating Panginoon, mag-rejoice sa kabutihan ng Panginoon na siyang ginagawa sa atin. Yung paggising pa lang natin sa umaga, pagtawag natin sa ating mga pamilya na ang gaganda ng mga nababalitaan natin, yung mga kinukwento nila, yung naririnig natin na boses nila, yung mga pagtawa nila, talagang mga yon ay mga binibigay ng Panginoon na dapat nating ipagpasalamat everyday, even in your workplace, even yung lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, we can thank God. In all circumstances, maaari nating pasalamatan ang ating Panginoon. At sinabi pa ng Panginoon sa kanyang salita sa 1 Corinthians chapter 9 verse 2, chapter 2 verse 9 to 12. But as it is written, eye has not seen, nor ear has heard, nor have entered into the heart of men the things which God has prepared for those who love Him. Hindi pa daw nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tainga, even no man have ever imagined the things that God have prepared for those who love Him. So mahal mo ba ang Diyos? At sinabi din niya dito, but God has revealed them to us through His Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. We have His Spirit in us, instructing us, telling us what He have heard from the Father. Kaya nga, nalalaman din natin yung mga magagandang mga pinaplano o plinano ng Panginoon para sa atin. Kaya nga,
dapat everyday we can rejoice in God. Meron pong sinabi ang Panginoon sa Jeremiah chapter 32 verse 27. Baka favorite verse mo ito. Sinabi po dito, "Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me?" Meron bang bagay na mahirap sa akin? Sabi ng Panginoon. So do not limit God. Always remember that God is able to do whatever circumstances, situations that you're going through, God is always able to do for your life and for your family, even in your workplace. As sinabi din po dito sa Romans 8:28, "And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose." Gumagawa ng mabuti ang Panginoon sa mga nagmamahal sa kanyang mga tinawag. Kaya kahit nga merong mga sitwasyon sa buhay mo na, "Lord, may mga pagkakamali po ako," pag nagrepent ka, humingi ka uli ng kapatawaran sa Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon because He is able to do for your life. Napakabuti po ng ating Ama, napakabuti ng ating Panginoon, kaya magtiwala lamang po tayo sa Kanya in situations na hinaharap po natin, hindi po natin alam yung gagawin natin, as if nakaharap po tayo sa malaking mountain at hindi natin alam yung gagawin natin. But when we call on God, He gives His word so that we can tell to the mountain. And by the way, sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, "When you say unto the mountain, be thou removed." Kaya kapag meron kang pananampalataya at nagsalita ka sa mountain na kaharap mo, talaga naman yung mountain na problema ay nagmo-move, even nagdi-disappear sa harapan mo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon na kumikilos sa'yo. Kaya nga magpatuloy ka na magtiwala sa Panginoon, kapatid. In your family na naiwan mo sa Pilipinas, ipagkatiwala mo sa Panginoon, always pray for them. Dahil pag nanalangin ka, kumikilos po ang Panginoon. Kaya it's a joy for us na ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay, dahil pag nanalangin talaga tayo, God is able to do more than you can ever ask or think. Kaya sabi ko nga, it is a joy yung resulta ng mga panalangin natin pag nakita na natin yung mga pinanalangin natin. That's the joy of a praying person. Ayan, kapag pinanalangin mo rin yung mga ibang tao secretly, hindi nila alam yung na pinapanalangin mo sila. Napakagandang manalangin ng secret, dahil kapag kumikilos ang Panginoon sa buhay ng mga taong ipinapanalangin mo, that's the joy of an intercessor, yung makita mo yung mga pinanalangin mo ay nangyayari sa ibang tao. Kaya maganda pong nananalangin para sa iba. Secretly, wag mo nang sasabihin, para yung reward mo ay openly na ibigay din ng Panginoon, katulad ng kanyang sinabi in Matthew chapter 6, that when you do good to please God. It is not about pleasing people. Pati yung pagbibigay mo, do it na naluluwalhati ang Panginoon, dahil ginagawa mo ito para sa Panginoon. Hindi mo na kailangan na ipagkalat, ayan, o kaya i-broadcast lahat ng mga ginagawa mo. There are things that you can say, but there are those things that you can keep, na kayo lang ng Panginoon ang nakakaalam. At yun yung mga bagay na mas nararanasan mo yung joy, yung peace, yung satisfaction, yung overflowing na kapayapaan, yung approval ng Panginoon behind the curtain, na secretly may mga ginagawa ka para sa kapwa mo. That's only God ay nakakaalam. Kaya mas maganda yung mga bagay din na ginagawa natin na dapat ay hindi na binobroadcast. Tama ba? At kaya nga, yes, sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, He is able to do, because our God is the all-knowing God, all-powerful God. We can trust Him all the time. He's always with us. He never leave us. He never forsake us. When it seems na walang kaparaanan, ang Panginoon gagawa pa rin siya ng paraan. Napatunayan ko po yan sa maraming mga pagkakataon na
when there seems to be no way, ang Panginoon ang gagawa ng way. Yung kaparaanan ko walang-wala na, pero pag ang Panginoon ang gumawa ng way, wow, it is always amazing, and I can always rejoice sa mga ginagawang kaparaanan ng Panginoon, because His ways are higher, His thoughts are greater, higher than ours. Kaya maaari tayong magtiwala sa Kanya at magpakumbaba, surrender everything unto Him, and allow Him to work in our lives. So, bilang pangwakas, ito po, believe at all times in all circumstances that God is able to do exceedingly abundantly above all, more than you can ever ask or think, according to His power that is working in us. Let us pray. Father, we just wanted to thank you, oh God, that we have a God, we have a Father that we can always trust at all times, oh God, and we can always rejoice knowing, oh God, that you will do, Panginoon, amazing, exceedingly abundantly great things, oh God, in our lives. That Lord, yung mga kapatiran, sino man ang nakikinig, Panginoon, sa panalangin ito, ano man ang sitwasyon, Panginoon, na pinagdaraanan niya sa kanyang buhay, oh God, I pray, Panginoon, that you will intervene. I pray, Father, that you make a way, Panginoon, sa kanyang buhay, oh God. You prove, Panginoon, Lord, your faithfulness, oh God, to her. And I believe, oh God, that in these times, oh God, na meron po siyang mga pagsubok, mga problemang pinagdadaanan, mararanasan ka po niya, Panginoon. Let your presence, oh God, be so tangible, oh God, that she can feel, oh God, hallelujah, your mighty presence, oh God, Lord, enveloping her, covering her. And I pray, Panginoon, for your protection, Lord, your impregnable wall of safety, protection, and refuge for everyone, Panginoon, who's agreeing with this prayer. And I also pray, Panginoon, for great things, oh God, that you will do, Panginoon, Lord, sa lahat ng mga anak mo, Panginoon, ngayong season na ito. We thank you that you always, Panginoon, give your word and your spirit, oh God, that is always, Panginoon, doing, Panginoon, working in our lives, oh God. We can trustfully, oh God, confidently declare that you are the God in our lives who is able to do. Panginoon, maraming salamat po. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin, O God. Salamat po sa katapatan mo. Maraming salamat, Lord. That even, Panginoon, after this prayer, we can, O God, hallelujah, see and experience, Panginoon, the miracle, O God, even the answers beyond, Panginoon, what we have asked for from you. To you alone we give praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen. Maraming salamat, Lord.